At ito na nga ang day 2 ng aming Netherlands trip. So this time, ang aga namin magising dito, kasi akala namin sa Philippines, parang pareho lang na pag 7, normal araw na tanghali na yon. Dito 7, parang alas 4 ng madaling araw. Napasubo kami, yung mga kasabay namin, mga construction worker, yung mga panadero, ganyan, mga chef. Basta yung mga kailangan na nasa office sila ng maaga, yun yung kasabay namin. Syempre dahil Europe trip nga to, maaga kami nagigising dito. Alas 4 pa lang gising na kami. Syempre pag nasa ibang bansa ka, bawat hangin dyan bayad. So dapat pagputok ng araw, naka-outfit ka na, nagkakape ka na, tapos na yung almusal mo. Syempre no, kaunti lang yung oras nyo. Tapos parang daylight saving ineme pa to. So ibig sabihin, mas lamang yung madilim kaysa sa maliwanag. Dapat Anne-Frank talaga yung unang trip namin dito. Tataka kami, nag-aayos pa lang si kuya, alas 7. Sabi ko, dapat alas 7, nag-ano na kayo? Ano to? Paano tayo uunlad kung alas 7, tulog pa tayo, di ba? Charis. Pero dahil nga dito tayo sa Netherlands, hindi namin alam na ganun palang pa-effect nila dito. Tinatawanan kami ni kuya, ang aga namin doon sa Anne-Frank. Tapos yung opening time, alam niyo kung anong oras? Alas 11. Ay, iba ang tindi. Ang layo ng 7 sa 11 day. Siyempre, the show must goes on. Goes on or go on. Bahala na kayo. Dahil nga, wala na, hindi na namin mababalik yung oras. Kailangan namin mag-move on. Ayun na lang, move on para wala nang away. Baka ma-report pa ako. And then the second At in fairness dito sa Netherlands, minsan narorong grammar talaga ako. Kasi syempre, di ko naman language yung English eh. Pero, naiintindihan nila ako. Tsaka parang lahat sila nakakaintindi rin ng English. So, magkaintindihan talaga kami. Second order of our business is Rick Museum. Rick, Rich. Bahala kayo kung saan kayo masaya, yun yung gamitin nyo. Yun na lang, parang di na lang tayo nagkakagulo dito. Para sa akin kung may oras pa ako, magtatagal pa ako dito sa Rick Museum. Ang daming magagandang madaming arts, ganyan. Uy, di lang alam ang tawag. Arts na lang para sure. Pero super basa din ako ng mga description. Tapos na-find out ko, grabe, 300 years, 200 years na yung mga arts nila dito. Tapos parang naabutan pa nila si Papa Jesus. Mga ganon, yung mga ganong era. Ibang-ibang yung painting nila. At saka mapapansin mo yung mga paintings nila, buhay na buhay. Kung art enthusiast ka, perfect talaga tong place na to para sa mga ganong tao. Kasi ako parang hindi naman ako very, yung parang detailed sa art. Yung tipong pag tinignan ko yung painting, ay si ano gumawa nito. Yung forte niya ganito, ganyan. Wala talaga akong alam. Kaya kapag may mga gantong art things, shut up na lang ako. Siyempre wala akong alam, di ba? Namang magsabi-sabi ako kahit di ko alam. Pero to be honest, ang gaganda ng mga paintings dito. And dito guys, ito yung parang daanan papunta doon sa mga Rembrandt collections nila. To be honest, di rin ako familiar, kaya wala rin ako yung makatuturuan na masishare sa inyo. Lumabas na kami dito kasi hinahabol namin yung next stop namin, which is yung Zandschans, yung may mga cheese factory, windmill. And kasalanan ko to kasi 11 a.m. yung tour. 10:30. Tapos 30 minutes papunta doon sa may meet-up station. O, di takbo-takbo kami ngayon. Nagagalit na yung kapatid ko. Di ba? Yung burna na yan, nag-uumpisa na yung galit. Alam mo guys, feeling ko sa travel talaga, may mga pag-aaway talaga, lalo na yung mga magkakapatid. Yung one time, di na lang kayo magkikibuan, ganyan. Kasi nga, ang perfect ng combination, guys. Unang-una, hindi nagtithink ng right. Hindi inalam kung kailan anong oras yung next na tour. Kasi nga, hindi ko alam kung 10:30 or 11 or 1. Akala ko nga 1, yun pala 11. Tapos, yung isa pa, nagsi-CR. Diba? Siyempre, nagsi-CR ka eh. Tapos, next time pa, kabagalan. Ang bagal. Nalilit na nga, ang bagal pa. Parang princess maglakad. At ito pa ang surprise. Bago kayo makarating sa next stop, kailangan nyo sumakay ng tram, tapos kailangan nyo sumakay ng parang vapor or barko para maitawid kayo sa kabilang. Ito yung mga panahon talaga na sana ako na lang si Ariel para swim-swim na lang ako papunta doon, mas mabilis. Hindi kinaya ng turtleneck namin yung hapo namin kakahabol doon sa bus. Yung turtleneck namin naging crop top sa sobrang grabing habol talaga namin. Hindi ko na na-videohan, pero grabe yung hingal namin, tsaka pagod namin kakahabol ng ferry na yan. Naku, di ko na uulitin. Next time na may tour talaga, ililista ko na yung mga oras, tsaka lalagyan ko ng reminder. Sobrang bait talaga ng tour guide namin dito. Alam nyo, 2 minutes before departure ng bus, huminto talaga sila para pasakayan kami. Tsaka dapat pala, kapag nagbubuka ng mga tour, babasahin mo kung English ba yan, Spanish, Chinese, yung mga tour guide. Kasi yung nabuko Spanish. So, abla Spanyol tayo dito. Super explain naman si ate mo ng mga magagandang facts. And ang good thing pa doon is, tinatranslate niya din sa English yung mga sinasabi niya.
años, desde 1960 hasta 1970. Super chill lang nung nakuha naming tour. In fact, mas gusto ko siya kaysa sa DIY kasi parang sasakay ka lang ng bus, tas uupo ka doon, tas may mag-e-explain ng mga facts. Ewan ko kung ganun din kayo, pero na-enjoy namin yung tour na yon. Ang maganda pa sa mga bus tour or group tour, meron kayong time per spot. Ewan ko kung magandang sign ba yun, pero para sa akin maganda siya kasi mas organized. So, ang first stop namin dito is yung paggawaan ng clogs nila, yung sapatos. In fairness dito yung mga sapa nila may bibe. Ina-explain na pala dito ng tour guide namin yung mga rules and regulation and saan kami magmi-meet after 1 hour. Ang amazing lang kasi bago kayo makapasok sa mismong factory ng mga sapatos, dadaan muna kayo sa parang mga history kung paano nagkaroon ng mga ganyang concept ng sapatos sa Netherlands. And imagine yung sapatos na to gawa talaga sa kahoy. And very healthy daw sa paa yung sapatos na yan. Yan yung mga explain. Tsaka din na rin ako nakakakinig ng maayos. Kasi syempre yung mata mo parang naglilingad-lingad ka doon. Initignan mo kung ganito pala yung paggawaan ng sapatos dito. Tapos, ini-explain niya din dyan kung mas mahirap daw gawin yung mga maliliit na shoes. Tapos, ini-explain niya anong kahoy yung ginagamit nila. And then, yung family nila, ilang taon na gumagawa ng ganyang shoes. Dahil nga, diba, tapos na yung paggawaan ng sapatos. So, hanap-hanap ka na souvenir mo dyan. So, sinishowcase na dito yung iba't ibang clogs na nagawa nila. Tsaka mga iba't ibang souvenirs na pwede mong bilhin. Pauwi ng Pilipinas, diba? Day 1 pa lang, ubos ang budget sa souvenir. So, lumabas muna kami doon at nag-pictorial. Kita mo talaga yung sapa nila may bibi. Dito yung sapa namin may diaper Iba talaga dito sa Netherlands, ang angas. Labas na agad ang mga ate mo kasi nga, wala nga budget. Nakita namin yung conversion ng euro sa Philippine peso. So, nag-isip kami, hindi itong tamang panahon para bumili ng souvenir. Ibili na lang natin ng pagkain. Ngunit ang mga At ito na nga, ang next stop naman namin dito ay ang paggawaan ng mga cheese. Diba? Para sa Netherlands, main staple nila dito, cheese at saka bread. So, kumbaga, conversion ito sa atin sa Pinas. For 10 days pala yun. At pinag-uusapan nga namin dito, ang pinakamasarap na kain namin is yung nasa Qatar Airways pa kami. Kasi hindi na kami makahanap ng tindahan dito ng kanin. Bibihira. Grabe yung panghihina mo talaga, grabe. Tsaka yung parang kalungkutan. Malulungkot ka talaga Kala mo pagka-OA na, walang kanin na. Malulungkot. Pag ikaw nandun, tas hindi ka na nakakain ng kanin, malulungkot ka talaga. The cheese that the Dutch like the most. These are the flavored cheeses. And are eaten by the Dutch on special occasions, like graduations, weddings, and birthdays. In the shop we got a lot of different flavors of cheese. For instance, we have red chili, pumpkin, lavender. Hindi dinner na tayo. Barbecue po. I'm just there by the... Sure. When you have the time. Take your time. Hindi ko na nakain, nabusog na. Sarap ng laban.
Dati sa lata lang namin ng gatas nung nakikita. Ngayon nakikita na namin ng personal. Dutch mill, pak. Ito na talaga yung windmill, Ito na siya. Ang ganda niya. Ikot-ikot lang sila dyan. Parang walang problem. Ganyan lang. Ikot, twirl lang. Ito ba naman yung pagising mo, ganito yung view mo? Ewan ko na lang, di kasi pagin magtrabaho. Parang nasa picture, Parang hindi totoo. Diyos ko, parang inedit lang kami dito, So, ang next stop naman talaga namin dito is yung mga windmills na. Sabi niya, 6 na lang daw yung windmills dyan na gumagana. As in, yung panggamit nila for factory, for electricity. So, ang dami explain about windmills. Pero nagugutom na ang person dahil wala pang lunch ang mga people. So, ang focus nahahati sa windmills at saka sa lunch. Ganon yung feeling. Pero sobrang ganda dito, guys. Alam mo yung parang mapapaisip ka na, mag-asawa na lang kaya ako ng AFAM, charis. Dito ka na lang mag-retirement. So, sobrang ganda and peaceful lang paligid. Tas walang problema. Yun. Sobrang saya. At dito na nga ata talaga natatapos ang aming tour sa Zanshans. Kasi parang 4 hours lang yung tour na yun So, dapat sa loob ng 4 hours na yun, nakapag-project na kayo. Super picture-picture na kayo. Tsaka guys, sobrang lamig dito. Ewan ko ba dito sa kapatid ko, parang wrong timing lagi yung mga damit niya. Pag mainit doon, nagja-jacket. Ito naman, sobrang lamig. Nakalimutan niya daw magsuot ng heat tech. Wala tayong magagawa dyan. Ang layo ng hotel dito. Grabe, Kikita ko lang to dati sa mga painting ng kalendaryo. Yung mga nasakad ba, kalendaryo. Sa taas nun may painting. Andun yung mga bibi, tas windmills, ganyan. So, habang inaantay namin yung mga tao na pumapasok sa mga shop, kasi dyan sa, di ba, windmill, sa ibaba niyan, usually, merong shop, o mga factory, ganyan, may mga mini artisan shops. So, bibili-bili ka dyan ng coffee, tas mga soap, ganyan, mga ganun silang paninde. So, kung may budget ka, bibili ka. Kung wala kang budget dito ka sa labas, magantay ka sa ilog, tanaw-tanawin mo yung mga ganyang view, habang inaantay namin yung mga kasama namin. So, ito, pabalik na kami sa mismong bus namin. Tapos, tinitignan namin yung iba't ibang mga bahay dito na, ito din mga classic homes nila. Sobrang ganda, guys. Pang endless love yung dating. Kaso, wala na ngang oras. Kailangan na bumalik sa bus. At, andito na naman ang ating mga welcoming committee. At sila rin ating ang send-off committee ng ating tour for today. Houseman, Herbs and Spices Windmill, the first that was brought here. Es que primer molino más chiquito sobre... Bitin man, pero kailangan na namin bumalik ng Amsterdam. Kasi, jump pack nga yung tour namin ngayon, ewan ko ba? Kasi one day lang, almost one day lang talaga kami sa Amsterdam. 2 days yung arrival. Kasama na yung arrival. Bitin talaga. Kaya ang next tour namin dito is yung sa Van Gogh na. Se llama Houseman, el primer molino que entró en lugar de Jancis House. The Christopher presents sustainable neighborhood. It's called Home Street. Clean shipping translation. Entonces este barrio, aquí flotante, es el primer barrio en el mundo 100% sostenible. Energía verde. Le llamamos Home Street. Poco más que 800 euros de noche. 3 camarotes lujosos, de lujo para dormir. And this crane is a luxury sleeping rooms above the harbor with the view. At yan na nga guys, dahil nga dumating kami sa Amsterdam after ng Zanshans namin, dumating kami mga 2 na. Yung Van Gogh Museum namin 4 PM pa. So, nag-ikot-ikot muna kami sa Dam Central. Mamaya sa... Ito pang pinagsisisihan ko sa mga pa-travel. Ang daming picture. Pero gusto ko talaga. Tapos, di naman na-upload yung mga picture. O di sayang lang din ng memory, di ba? Ay nako, ewan ko ba. At dito na nga guys, andito na kami ngayon sa Van Gogh Museum kasi time na namin para pumasok. By time sila. So kapag halimbawa 2 PM tapos 4 PM yung time mo, hindi ka nila papapasukin. So ito, finally makikita na namin yung mga pinag-aralan namin sa MAPE dati. Dati ano to, yung sa may Xerox lang na bond paper lang namin nakikita si Van Gogh. At least ngayon nakikita na namin in actual, di ba?
Ito ang isa sa mga hack namin sa Netherlands, kaya nakakatipid kami. Pumupunta kami dun sa may Albert Heijn ba yun? Kumbaga dito parang 7-Eleven or mini stop version nila natin. At iba rin talaga ang pagtitiwala nila sa mga tao dito. Kayo na yung mag-check out ng mga products nyo. Tapos kayo rin yung magpa-process ng payment nyo. Itatap nyo lang dun or i-insert nyo. Sobrang galing, di ba? Pero sobrang mahal ng mga pagkain dito, guys. Like, bawat yan, yung mga, yan, for example, yung french fries na yan, umabot yan ng 400. Tapos yung mga coke nila, mga nasa 80 pesos, 90 pesos. Sobrang mahal talaga. Kaya mas maganda kung nagdadala kayo ng pagkain nyo sa Europe. Good luck! See you on our next vlog, Day 3, Belgium. Bye!